hindi pa rin mapaniwalaan ng mga iba, may mga ibang reliyon, mga sekta, na si Kristo ay Diyos. Tama. Walang makapagpapalayas na demonyo, kundi ang Diyos. Hindi po ba? Tama. At ito sana ay matanim doon sa isipan ng mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Dahil ang tangi lamang makapag-uutos sa demonyo ay ang Diyos. Tama. Kaya po hinihimay ko Kuya Men, dahil mahirap kung hindi ito nahimay, may maraming bagay na hindi malalampasan natin, na hindi naunawaan ng mga tagapakinig, yung mga hatid na mensahe. So ito'y napakahalaga. Dumako tayo dun sa lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang sumibad ng takbo at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Abay, kung titignan mo, no, yung palang pagpalipat, kayang palipatin talaga ng Diyos kung saan niya gusto eh. Pero, kinakailangan dito, yung paniniwala mo, na katulad ng ginawa ng taong ito na talagang yung pagkakilala niya na kayang gawin, anong pakialam mo, pero yun, yung salitang yun, hindi pinakita ng ating Panginoon na magagawa ko, bahala ako sa'yo. Oh, yun ang mga masarap doon yung bahala ako sa'yo. Kapag ang Diyos ang nagsabi nito sa atin, nakatitiyak tayo, ligtas tayo. Dumako naman po tayo dito sa nakaupo ito sa paanan ni Jesus, nakadamit at matino ng isip at sila'y lubhang natakot. Bakit kaya natakot yung mga tao? Sa matagal na pamamalita na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, marami na silang kapapalagan na nabalitaan eh. Pero bakit ang natakot pa rin itong mga taong ito? Sapagkat kulang ang pananampalataya. Kung babalikan po natin yung nandoon sila sa, di ba merong isang bahagi dito na sila'y namamangka at nagkaroon ng unos. Tama. Natakot sila doon nang magkaroon ng unos. Ano ang sabi ni Jesus? Maliit ang inyong pananampalataya. Yes. So nangangahulugan yung mga taong natakot din na ito, ay kulang talaga sa pananampalataya. At isipin mo, pinalalayas pa si Jesus sa lugar dahil sa takot nila. Yung Diyos, pinalalayas nila, yung tagapagligtas, pinalalayas nila sa lugar na yon dahil natatakot sila. Ano ang kinatatakutan ninyo? Yung pagkaalis ba ng demonyo, kinatakutan mo? Dapat ang katakutan ng isang tao, ang mawala ang Diyos. Ang mawala sa sarili mo ang Diyos. So nangangahulugan, minamahal ko mga tagapakinig, mga Kuya Men, Kuya Joe, na napakahalaga na wag nating katakutan ng Diyos. Ang katakutan natin itong demonyo. Wag natin palayasin si Jesus sa buhay natin. Bagkus si Jesus ang yakapin natin at ilagay sa ating buhay. Wag nating katakutan ang nakikita natin mga bagay-bagay na ginagawa ng Diyos. Ang katakutan natin ang bagay na ginagawa ng demonyo. Sapagkat kung yun ang mangyayari sa atin, ang katakutan natin ay ang demonyo, walang mangyayari sa buhay natin. Nakatitiyak tayo, malalaglag tayo. Kaya nung nagpapaalam na at gustong sumama ng tao kay Jesus, napakaganda ng bilin ni Jesus. Umuwi ka na sa inyo at ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Kaya kapag naranasan natin na nasa ating buhay si Jesus, katulad ng nangyayari sa atin dito sa istasyon na kung magkami sa nararamdaman natin parang buhay na buhay at nandito sa atin ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng ating Panginoon, pagdating sa labas, ipamalita natin, sabihin natin, katulad ng ginagawa natin sa mga oras na ito, kapag ang Diyos ay nasa iyo, tiyak ang kaligtasan mo. Amen. Amen. Magpapatuloy ho kami. Dito ho'y nakita natin. At siguro ho'y nasasaksihan nyo sa ating paligid sa mga prayer meeting, sa mga iba't ibang mga denomination na meron hong mga nagka-cast out ng bad spirit. Yung nakatayo at papatong sa yung ulo, yung ipapanalangin. Nagpe-pray over. Yung nagpe-pray over. Yeah. Dito ho, kaunting ingat ho tayo rito.
sapagkat huwag ho basta-basta tayo magpe-pray over nang hindi ho natin talaga matibay ang ating pananalig sa Diyos. Baka ho sa atin makabuel ka Mga lumipat yan. Pag pray over mo, sa halip na napalayas mo sa baka doon sa tao, yung demonyo ay lumipat. Ay, hindi, totoo ito. Yung kaya sabi nga nung may napakinggan ako isang pare na nagpe-pray over, kinakailangan yung malinis ang iyong sarili, yung ikaw ay nananalig ka at yung pananampalataya mo sa Diyos ay buo talaga, na yung ikinakasout mong devil dun sa tao ay hindi ikaw magpapalas kung hindi yung kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat pagka hindi sasabihin ng Diyos, kilala kita kung sino ka eh. Sasabihin doon sa nagpe-pray over eh. Ay baka makalipat doon sa iyo yung demonyo yun. Ako, napakasama. Alam mo, Kuya Men, hindi lamang po yung pagkakasout eh. Oh. Alam mo, may karanasan ako din yan eh. Merong isang magaling, sabi nga nila eh, parang talagang dalubhasa na siya sa kanyang mga speech. Lalo na tungkol sa pangangaral tungkol sa Diyos. At tayong mga Katoliko, tayong mga Katolikong Kristiyano, at may alam tayo tungkol sa ating pananampalataya, ang ginagawa natin bago tayo magsagawa ng pangangaral o bago tayo magsabi ng mga salita ng Diyos, mag-evangelisasyon, ang first and foremost, ang gagawin natin, pumunta sa tabernakulo, humingi ng basbas sa ating Diyos, at manalangin tayo, Lord, linisin niyo po ko at bigyan niyo ako ng kalakasan. So, yun ang ano. Kasi kahit na anong kahinaan mo, kapag binigyan naroon si Lord, mayroon kang lakas. Aba, mayroong isang dalubhasa daw at napakagaling na mag-talk tungkol sa Diyos. Sabi niya, di na ako mananalangin, diretso na. Alam niyo ba na nung nandun na siya sa harapan para magsalita, hindi siya makapagsalita. Amen. Ganun na lang maririnig. Hindi siya ginabayan ng Hindi siya ginabayan ng Espiritu Santo. Alam niyo, hindi siya, parang nautal siya at di siya nakapagsalita. Kasi ang pagka hindi ka humingi ng ayuda sa Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu at ang iyong pinairalan sarili mong lakas at katalinuhan, pag yan hindi ka ginabayan, yung mga nakabuo sa iyong isipan na mga plano mo nawawala yan. Dahil sa hindi ka ginagabayan ang pinakangahas mo yung talino mo, yung lakas mo eh. So, ang mahalaga ho rito, yung tayo hihiling ng mataimtim sa Diyos sapagkat siyang may kapangyarihan na magbigay sa atin nitong mga espiritu ng karunungan, di ba, Kuya Dio? Espiritu ng karunungan. Siya talaga nagbibigay sa atin. Kaya wag ho tayong aasa sa ating sariling karunungan.